Okay, magandang hapon po mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong pananambahan at good afternoon din po sa ating mga kapatiran na nasa kanila pong mga tahanan na sumusubaybay po ngayon. So tayo po ay aawit na. Let's all stand up. Ang una po nating aawitin ay Papurihan ang Diyos. Papurihan ang Diyos. Awitin po natin. Ready, sing. Ating sambahin at purihin ang Diyos dahil isinugo ang mananakop. Ang buhay niya'y kusang inialay, pinto ng langit sa ating binuksan. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Tanging ang dugo ni Kristo ang lunas, sasalang sa atin ay nagpahamak. Ang bawat mananalig ng taimtim, patawad ng Diyos tunay nakakamtin. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Last stanza. Bawat kaloob niya'y dakilang tunay, lalo na ang dulot na kaligtasan. Ligayang ganap ang matatamasa kung si Kristo ay ating nang makita. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Amen. Manatili tayong nakatayo at hilingin ko po si Brother Rene na pangunahan tayo muli sa panalangin. At tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat muli sa sama-samang pagsamba sa iyo. Nawa ang aming Panginoong Hesus ay isang maitaas sa aming kalagitnaan, sa aming personal na buhay, sa lamang ang mahihayag sa pamamagitan ng aming salita at mga gawain, Panginoon. Sa serbisyong ito, basbasan niyo po ang aming pastor. Nawa ang salita niya ay tumimo sa aming puso at maisabuhay ang lahat ng bagay na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Sige po, pwede na po kayong makaupo at muli po tayong aawit. Ang buhay ko'y laging iniingatan. Yan po ang ating sunod na aawitin. Ang buhay ko'y laging iniingatan. Okay, awitin po natin. Ready, sing. Tunay na kay buti na mananakop, si Kristo kong manunubos. Ang buhay ko'y laging iniingatan, dulot
niya'y kagalakan. Chorus. Ang buhay ko'y laging iniingatan ni Kristong aking kanlungan. Di nagmamaliw ang kanyang pag-ibig, ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa panganib. Tunay na kay buti niya sa akin, inaalis ang pasanin. Siya'y kaakbay ko sa bawat hakbang at tangi kong kalakasan. Sabay-sabay po tayo. Ang buhay ko'y laging iniingatan ni Kristong aking kanlungan. Di nagmamaliw ang kanyang pag-ibig, ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa panganib. Third stanza. Saganang biyaya sa araw-araw, kay Kristo ay nakakamtan. Sa aking puso'y lagi nang may awit, puri sa Diyos ng pag-ibig. Chorus. Ang buhay ko'y laging iniingatan ni Kristong aking kanlungan. Di nagmamaliw ang kanyang pag-ibig, ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa panganib. Last stanza. At pag sa langit atin siyang namasdan, kabanalay ating taglay. Pag-ibig at pagliligtas ni Jesus, awit na di matatapos. Ang buhay ko'y laging iniingatan ni Kristong aking kanlungan. Di nagmamaliw ang kanyang pag-ibig, ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa panganib. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tawagin ko na po ang ating pong pastor para po magatid po sa atin ng ilang mga announcements po. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ganun din sa ating mga kapatiran sa nanonood sa mga oras na ito. No? Ako ay nagpapasalamat at nagkita-kita tayo muli. Mukhang nasa likod kayong lahat ha. No? Dito malaki ang social distancing sa harap po. It's good to see you all this afternoon.
At ang announcement po natin, Lord willing, pagkatapos na siguro ng MECQ sa September 7, saka natin na magre-resume uli ng Wednesday night prayer meeting. Okay? So next week, the same, ang ating services, alas 9 ng umaga at alas 10:30 ng umaga. No? We will have a series of lesson in, actually, yung pamumuhay Kristiyano sa Book of Romans. Marami kasing pamumuhay Kristiyano na makikita sa iba-ibang aklat. So what I'm doing is teaching the application of Romans chapter 1 to 11 na makikita naman natin yung application ni Paul sa Romans chapter 12 hanggang 16. Kaya magandang mapag-aralan natin. In-expound kasi ni Apostol Pablo yung doktrina sa Romans 1 to 11, yung application nun, makikita natin sa 12 hanggang 16. Well, yun ang estilo ni Apostol Pablo sa 13 niyang aklat. No? Mag-establish muna siya ng foundation of doctrines, and then after foundation of doctrines, magbibigay na siya ng sunod-sunod na application dun sa doctrine na in-establish niya. Unlike ibang mga author katulad ni James, ni Peter, intertwine yung doctrine at saka yung application. Doctrine, application. Si Apostol Pablo hindi po ganun, no? Kaya makikita nyo na kapag pinagsama-sama niya yung mga application niya, sunod-sunod sa iba-ibang areas ng buhay ng isang tao. So, please do come Sunday morning at 9 and also alas 10:30 ng umaga po this coming Sunday. Well, ang announcement natin, patuloy lamang po nating ipanalangin ng bawat isa at kung kayo mga nakakatanggap ng mga text mula sa inyong mga kamag-anak at mga kaibigan, at kakilala na pwede nating isama sa ating prayer list, mangyari lamang na i-text nyo. Si Brother Monique nga pala, no? I think nakapag-abroad na si Brother Monique. This week nag-text siya sa akin patungkol sa swab test niya, and it is found out negative kasi kinabukasan nun, yung flight niya sa ibang bansa para makapag, tawag dito, boarding siya dun sa sinasakyan niyang barko. So, ganun din yung mga seaman natin, kindly pray for them dahil may mga schedule din sila kung kailan sila makakasakay. At sa ngayon, masasabi nating yung iba waiting pa sa kanila. Ganun pa man, Lord willing, sa inaharap, once na mas maigi-igi na yung sa ibang bansa, patatawag din sila. Okay? Panalangin din natin ang bawat isa, patuloy na naway tayo mag-ingat, no? Ganun pa rin ang ating paalala, naway bigyan tayo ng wisdom ng Panginoong Diyos sa ating mga ginagawang tawag rito, ating ginagawang mga action sa buhay, lalo-lalo na sa pinupuntahan at mga pag-iingat na ginagawa natin. Okay? Mamaya nga pala, isama niyo ako sa prayer sapagkat actually magde-dedicate ako ng alas 6 sa isang bahay dito sa area ng Tondo. Matagal na ito dahil 2 years old na yung bata dahil inabot ng pandemic. Inabot talaga ng pandemic, hindi na i-dedicate, no? Dahil hindi talaga makapunta sa church. So, hinilingan ako, mga kaibigan ko ito, family friend ko since when I was in Santa Mesa for almost 15 years na. So, sabi ko, sige, I'll go there and I'll visit you. Matagal ko na rin kayong hindi nakikita. So, kindly pray, no? After this, I'll go there together. Hindi ko lang alam kung makakasama yung wife ko. So, panalangin din natin, no? Na makapagbigay ako ng hamon sa mga, actually, konti lang yung bisita roon, na mga pamilya na pakakasama ko roon sa isang bahay. Okay? So, yun lamang. At patuloy natin pag-ingatan ng bawat isa. So far, lahat yata ng narito, bakunado na, no? Maliban kay Kuya Rin, sa December pa to si Kuya Rin, dahil mahaba-haba ang bakasyon niya. Ganun pala. Brad, iba nang ibabakuna sa iyo sa December, no? Malamang Alaska na ang ibabakuna sa ito. Pero ang gaganda ng bakuna ngayon, no? Halos lahat yung mga huling binakunahan dito sa atin, ang gaganda ng mga nakuha. Ganun pa man, still panatiliin natin na pag-ingatan ng sarili natin. Okay? Bigyan nawa tayo palagi na aking pinapanalangin ng wisdom ng Diyos sa mga bagay-bagay na ating ginagawa na mapoprotektahan natin ang sarili natin, maging ang ating pamilya. Now, kung hindi kayo umiinom ng vitamins, magsimula na kayo uminom ng vitamins, no? Ako hindi ako sanay uminom nun. Actually, ngayon na lang ako nasanay uminom ng vitamins. Itong mga
nagkakaedad na rin tayo. So, nakakatulong naman sa pangangatawan natin. Kasi dati, mas dinadaan ko sa kain, hindi sa kanin ha. Sa kain yung lakas ng katawan ko eh. So, of course, may mga naglipa ng mga sakit. At the same time, kinakailangan na uminom. Dati hindi ako mahilig sa orange eh. Yun ang ayoko na prutas eh. Pero yung orange, nagbibigay pala ng vitamin D. Ang laki ng tulong. Wala ka choice kundi kainin. Mapaborito ko kasi apple. Okay? 1 apple a day takes the doctor away. Yun ang, yun ang aking motto sa buhay. Eh. So yun ang laging laman sa bahay. Si Melinda, mahilig naman siya sa banana kasi meron tong, anong tawag doon? Yung acid reflux, no? Sa acid reflux, ang masasarap na ano dyan, yung banana, melon at saka pakwan. Kasi hindi maasim sa katawan yun. So, of course, habang tumatagal talaga, mas at nagkakaedad ka, minsan kinakailangan mag-invest mo sa physical health. Pero syempre, bilang mga Kristiyano, ang talagang tunay na investment natin yung eternal investment na hindi mawawala balang araw. No? Pangalagaan din natin yung spiritual na aspeto ng ating buhay. At kanina ngang umaga, nabanggit ko sa aking preaching that we are in the culture of distraction. No? Yung nadidistract tayo. Okay? Lahat ng Kristiyano apektado dyan. No? Nung tinatawag natin nadidistract tayo dahil nga sa net. Kumbaga sa loob lamang ng 1 oras or 30 minutes or 15 minutes, talagang para bang habit na natin ang tumingin sa cellphone or every opportunity talagang titingin tayo sa cellphone. Alam niyo kung saan makikita sa Biblia yung attitude na ganon? Yun yung attitude dapat natin dun sa tinatawag na prayer without ceasing. In every opportunity na may pagkakataon ka magpray ka. Kaya lang ngayon, sa net culture natin, in every opportunity na gusto mong tignan yung cellphone mo, talagang parang ang laki ng temptation na hindi mo tignan. Kahit nag-aaral ka, seryoso ka nag-aaral or nagpe-pray ka, talagang biglang pumapasok sa isip mo. Pero mga kapatid, kagaya ng nabanggit ko sa inyo, binigyan tayo ng Diyos ng Holy Spirit, and that Holy Spirit, meron siyang fruit na makikita sa atin. Ito yung fruit ng self-control, yung pagpipigil sa sarili. At sa lahat ng area ng buhay natin, pwede natin i-apply yan. Okay? Yun lamang po ang announcement natin mga kapatid. Tatawagin ko na si Brother Mark para magpaawit ng awit pagbati, and the same time, pagkatapos niyan, si Brother Rene, hahamunin tayo sa pagbabasa ng 1 Peter chapter 5. Okay? Tumayo po tayong lahat at umawit tayo ng awit pagbati. Okay, let's all stand up at awitin po natin yung Great is the Lord and greatly to be praised, Psalm 48 verses 1 and 2. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Awitin po natin. Ready, sing. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. May remain standing. Tawagin ko na po si Brother Rene for our Bible reading. So, magandang hapon muli. So, babasahin po natin ang 5 kabanata na sulat ni Pedro. Okay? Pangangalaga sa kawanan Diyos. Babasahin po natin ang salitan. Ngayon, bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo at bilang kabahagi sa kaluwalhatiang ihayag, pinakiusap ko sa mga matanda sa inyo.
Huwag kayong maging Panginoon na mga pinangasiwaan ninyo, kundi kayo maging mga halimbawa sa kawan. Gayon din naman, kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Siya'y labanin ninyo. Maging matatag kayo sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nadarama ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Sumakanya nawa ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Binabati kayo ng mga babaeng nasa Babylonia na kasama ninyong hinirang at si Marcos na aking anak. Purihan ang Diyos sa pagbasa ng salita. Manalangin po tayo mga minamahal. Let's pray. Ama naming Diyos na nasa langit, Ikaw na makapangyarihang Diyos, Ikaw na nakakatanto ng aming mga buhay. Soberano, nagpapasalamat kami Ama sa pagtitipo na meron kami sa hapong ito. At aking dalangin o Diyos, naway kausapin mo kami sa pamagitan ng iyong salita. Higit sa lahat o Diyos, makapagbigay nawa kami ng kalulatian sa iyo, sa aming taus-pusong pagsamba na ang aming isipan, ang aming kaluluwa, ang aming damdamin ay nakafocus sa aming bukas pusong pagsamba sa iyo, Ama. Dalangin namin din na puspusin mo kami ng Espiritu. Patnubayan mo kami sa aming gawain sa hapong ito. Salamat po sa pribileyo na muli makapangaral ng iyong salita. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat, mga kapatid. Maraming salamat at nagkatipon-tipon muli tayo. Ang title po ng mensahe ko, may nagmamalasakit sa iyo. No? Ito'y makikita natin sa unang Pedro Kapitulo 5, talatang 7, na sinabi rito na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y pinagmamalasakitan niya. Mag-umpisa po tayo sa ating talabukas. No? Ang mga awit at haring si David, ang maaring pinanggalingan ng katagang itong sinabi ni Pedro. Maaring alam niya ang sinabi ni David sa awit 55:22 na kung saan sinabi ron, iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang alalayan ka. Hindi niya papahintulutang makilos kailanman ang matuwid. Ang pagkabalisa ni David at alalahanin ay nagmula sa pag-atake ng isang malahudas na pag-uugaling kaibigan. Ito'y makikita sa awit 55:12-14. Isang mabigat ng pagsubok na dalhin na nagmula sa isang minamahal mo at pinagkakatiwalaan mo. Hinugot ni Apostol Pedro ang talata upang turuan ang mga kapatiran na dumaraan sa iba't ibang uri ng kabalisahan na tularan ng halimbawa ni Haring David na ibigay ito sa Panginoon. Unang-una, nais ko po makita ninyo sa ating paksa
ang pangkaraniwang dumarating sa atin. Ito po yung tinatawag nating kabalisahan. Sa unang Pedro, sinabi roon na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Well, itong salitang kabalisahan, sa ating paksa, yung salitang pagkabalisa or care or anxiety, sa salitang Griego ito ay mirimna. In the Greek, which carries the idea of distraction, care or solicitude, pag-abala o panggambala na ginagawa sa atin. Isang bagay na lumilikha sa atin ang alalahanin o kawalang kapanatagan. We become uneasy because of these things that comes to our life. Probably itong mirimna ay connected dun sa salitang miridso, na kung saan binabata ka sa ibang-ibang direksyon. Hence signifies that which caused this, a care, especially in anxious care. Makikita natin ang maraming halimbawa nito sa mga talatang sumusunod. Sa Mateo 13:22, ito'y talinhaga ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi roon, ang mga hinasik sa mga dawagan ay ang nakarinig ng salita, ngunit ang kabalisahan ng kapanahonang ito at ang daya ng kayamanan ang dumaig sa salita at hindi ito nagbunga. So dito palang makikita natin, mga minamahal, pwede palang madaig ang salita ng Diyos na naipangaral sa isang tao na kung saan ito'y napakinggan ng tao. At ang pwedeng makadaig dito, isa rito yung tinatawag nating kabalisahan ng kapanahonang ito at ang daya ng kayamanan ay dumaig sa salita. Marcos 4:19, ang pagsusumakit sa kapanahonang ito, ganun din ang pagkakagamit ng salita rito, no? At ang pagdaya ng kayamanan at ang mahigpit na paghahangad sa ibang mga bagay ay pumasok sa kanila. Ang mga ito ang sumiksik sa salita at naging sanhi ng hindi pagbubunga. Again, Luke 8:14. So makikita natin sa iba-ibang anggulo, sa anggulo ni Lucas, anggulo ni Marcos, anggulo ni Mateo, makikita natin na binibigyan pansin dito na ang pagkabalisa na dumarating sa ating buhay ay nagiging hadlang sa isang tao upang magbunga sa kanya ang salita ng Diyos na ipinangaral. Ngunit ang mga nahulog sa dawag ay sila na mga nakarinig at nang sila ay humayo, sila ay nasakal ng mga kabalisahan at mga kayamanan at mga kasiyahan ng buhay, hindi sila lumago. Lucas 21:34. Ngunit ingatan ninyo ang inyong mga sarili, baka mapuno ang inyong mga puso ng pag-uugali, ng pagkalango at paglalasing at pagkabalisa sa buhay na ito. At bigla kayong datna ng araw na iyon. Nandito yung babala, no? Sa lalong sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Now, 2 Korinto, sa sulat naman ni Apostol Pablo, nais kong makita ninyo sa 1 Korinto Kapitulo 11, sa mga naunang talata rito, yung mabigat na pinagdaanan ni Pablo na pagsubok na nangyayari sa kanyang buhay sa pisikal na aspeto. Andyan yung gutom, andyan yung kahubaran, andyan yung inuusig sila, andyan yung nagugulpi sila. Pero minabanggit din si Apostol Pedro, hindi lamang, no, suliranin panglabas ang kinakaharap niya, pero binanggit niya rito, sa kabila ng mga bagay na panlabas, araw-araw akong ginigit-git ng mga pagmamalasakit sa mga iglesia. Now, of course, si Apostol Pablo, dahil alam naman natin, siya yung tinatawag nating missionary evangelist. Marami siyang mga churches na inumpisahan at binuksan, at ang iba sa mga churches nito na kanyang iniiwan sa pangangalaga ng mga pastor or bagong pastor na humahawak ng simbahan na yon, hindi mga may problema, at itong mga problemang ito yung nakakarating sa kanya. Mga alalahanin at mga isipin. Well, tayo nga lang, no? Kung makabalita tayo ng isang kaibigang pastor na namatay, tapos yung kanyang gawain, masasabi nating napabayaan dahil sa pagkawala ng pastor, at tapos walang makatutulong doon. Okay? Dahil malayo. Hindi ka naman si Superman para maabot mo yon, makapunta ka ron, makabalik ka ron sa church na pinagpapastoran mo. At ito'y humihiling sa iyo, wala ka namang maibigay na tulong na maipadalang matulungan yung simbahan na yun. Talagang isipin yun. No?
Dahil mga kaluluwa rin naman yung mga naroon eh. Mga tao na nangangailangan ng paggabay at ng pagtulong espiritual. So si Apostol Pablo ganun din, no? Makikita natin ginigit-git siya ng mga pagmamalasakit sa mga iglesia. Hindi lang isang iglesia, kundi mga iglesia. Ngayon, samot-sari yan, mga kapatid, no? Kung makikita nyo nga lang yung mga sulat ni Apostol Pablo sa iba-ibang iglesia, iba-iba yung mga problemang ina-address niya ron, hindi pare-pareho. Okay? At makikita natin to, isa ito sa mga nagpapabigat din sa kanya na mga isipin at dalahin bukod pa dun sa ginagawa ni Apostol Pablo nga pamamalakaya at pagpupunta sa iba-ibang mga lugar upang makapagsagawa ng gawain ng pagmimisyon. Lahat tayo ay humaharap sa samot-saring pagkakabalisahan sa mundong ginagalawan na apektado ng kasalanan at napapagaligiran ng mga tao na maaring nakakahawa ang pagkabalisa nila mapadi-Kristiyano at mapakristyano din. So nangyayari po yan, no? Lalo na kung may mga kamag-anak ka na kasama mo sa bahay. Okay? Maaring hindi mga Kristiyano, kapag yun ay nabalisa, apektado ka rin minsan eh. Kahit na Kristiyano ka. At minsan, naririnig mo rin sa mga mananampalatayang katulad mo na Kristiyano ay talaga yung todong pagkabalisa as if God is not listening to their prayer, as if there is no God who is sovereign that can help us in all of our problems in life. At minsan nakakahawa ito. Nakaka-apekto sa atin bilang mga mananampalataya. Ano-ano yon? Katulad ng pandemyang ito na meron tayo. At ang dala nito ay sakit sa atin. Hindi ba nakakabalisa ito? Hindi ka lang tatamaan ng sakit. Sabi nga nila, kapag nagkasakit ka at dinala mo sa private yung mahal mo sa buhay, sunog ang bulsa mo. And it is true. At minsan may mga tao, hindi na lang ini-hospital ang kanilang mga mahal sa buhay. Tinitiis na lang. Dahil nga, no? May pamilya sila na maaari kapag nasunog ang pera nila, abay, paano mabubuhay yung mga mahal nila sa buhay? Kumbaga, okay pang isipin. Yung mga taong nagkaroon ng kinatawag nating sakit nitong pandemya, yung mga nauna, nakaraang taon. Bakit? Talagang lahat sinagot ng gobyerno. Kung 3 milyon o 4 milyon ang gastusin mo sa ospital, sagot ng gobyerno yun. Ngayon, hindi na. Okay? So isa ito sa pagkabalisa. Naandyan yung trabaho natin. Masigla na, biglang mawawala ng sigla kasi walang pasok eh. Andyan nakakarinig nga ako ng mga daing misa ng mga kakilalang kapatid na, Brad, yung sweldo nga namin nauudlot eh, na dapat ngayon kami pasosweldoan, lilipas pa ng 1 linggo bago kami sumweldo. Andyan yung mga kakilala nating negosyante na maaari dati masigla ang takbo ng negosyo, pero ngayon napipintong magsara ang kanilang mga negosyo. Trabaho. Andyan yung araw-araw na pangangailangan natin. Andyan yung pangpamilyang problema. Yes, wala kang ang pandemya. Yes, wala kang ang may trabaho ka na isusustena mo yung pangangailangan ng pamilya mo, pero yung mga kasama mo sa bahay, may problema. May problema ka sa kasama mo sa bahay. At ang natin dito sa iyo, sakit ng ulo. May problema ka sa anak mo. May problema ka sa asawa mo. May problema ka sa kapitbahay mo. Di ba? Nagbibigay ito minsan ng pagkabalisa sa atin. Hindi lamang yon. Yung banta ng kalamidad. Andyan yung bagyo. May COVID na, may bagyo pa. Okay? Andyan yung nakaipon ka ng gamit, tinamaan ng kalamidad, hindi man ulan, landslide, natabunan yung bahay mo, na ipinundar, nawala lahat. Andyan yung utang na palaki ng palaki. Nakaranas kayo ng ganon? Utang na palaki ng palaki, hindi bumababa. Okay? Meron kang mga bills na hindi nababayaran, madalas na pagkakasakit. Minsan nakakapagod rin, no? Nagkasakit ka na last week eh. May sakit ka na naman ngayon. May nakausap akong isang member natin dati. Pastor, pagod na ako eh. So sabi ko, bakit? Pangatlong test na to. Panalangin ko, sana negative.
Kasi minsan yung traumatic experience yun eh. Lalo na yung ibang mga kakilala na nagtatrabaho na frontliner, 4 na test na, puro positive. Pero nagagawa pa rin nilang makapagpatuloy. So itetest sila, positive, quarantine 14 days. Itetest uli, gusto na nilang magtrabaho. Positive, quarantine uli 14 days. Ano ba yan? Paulit-ulit na sakit. Nakaranas na kayo ng ganon? Nakakapagod yun, mga kapatid. Andiyan yung di mo mabayaran yung mga bayarin mo. Bisyo ng mahal mo sa buhay o ikaw mismo na aalipin ng kasalanan. Well, madalim na kinabukasan o malabong hinaharap, tumatanda ka, takot kang mag-isa ka na lang sa buhay. Alam nyo, nakakalungkot minsan, no? Kung may kakilala kayo, na 4 lang sila sa pamilya nila, and then yung 3 namatay na, mag-isa na lang siya. Alam niyo, kung membro ng church yun, ang pamilya na lang niya yung church family. Okay? At dapat tayo aware sa ganun. Lalo na kung wala siyang mga kamag-anak, o nasa probinsya yung mga kamag-anak niya, ang pamilya niya yung church family. Na pwedeng kumupkop sa kanya, o malalay sa kanya, tumulong sa kanya. Kahit may pera ka, pero iba lumamon yung loneliness, yung kalungkutan, iba talaga lumamon. Yung tipo bang magigising ka sa gabi or nakapanaginip ka ng mahal mo sa buhay na alam mo patay na, magigising ka sa madaling araw o kaya sa hating gabi. Iiyak ka na lang. Kasi nakakapagod, ang sakit sa kalooban ng loneliness. Minsan lalamunin ka nito. Okay? Pagkagising mo sa umaga, nakatulala ka. And it is true. Kaya tayo as church family, as much as possible, we try to encourage people, we try to look on people, okay, who suffer these things. Pagkabalisa, kalungkutan, depression, at kung ano-ano pa. Ikalawang bagay, ang payong ibinigay. Nakita natin kanina, yung first point natin, ang pangkaraniwang dumarating sa atin, kabalisahan. Pangalawa, ang payong ibinigay na ating ilagak. Sabi rito, no? Na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y pinagmamalasakitan niya. Awit 52:22, iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya pinahihintulutang makilos kailanman ang matuwid. Yung salitang ilagak or ibato, casting, eperhipto, no, sa Greek word, it is to throw upon, ihagis, ginamit sa King James na cast upon. Isa ang pagkagagamit lang nito na makikita natin sa Luke 19 verse 35 at saka yung sa 1 Peter 5:7 na kung saan inakay nilang isang bisiro patungo kay Jesus. Pagkalagay nila cast upon ng kanilang mga damit sa bisiro, pinasakay nila si Jesus doon. Yung ibang salin ng Biblia, ang word na ginamit nila, isinapin. Okay? Or isinuot dun sa likod ng bisiro. Yung term na ito. Pero ito yung term na ginamit, katulad nung ginamit dun sa 1 Peter 5:7, to cast upon. Ilagak mo, unang-una, ilagak mo, pangalawa, ilagak mong lahat. Pinapayuhan tayo na lahat na nalalaman nating kabalisahan ay ating ilagak. Okay? Ibig sabihin, yung nalalaman mo lang. Kasi paano ka naman makakapaglagak ng kabalisahan, maging yung kabalisahan ng ibang kapatid sa pananampalataya, kung hindi mo ito alam. Kaya minsan may prayer request nga tayo eh. Dahil alam natin kapag yung kapatid natin nagpa-prayer ng request, nagkukos ito ng pagkabalisa sa kanya eh. Di ba? So ang mailalagak mo lang na lahat na kabalisahan, unang-una yung alam mong, nalalaman mong kabalisahan, hindi lang sa'yo, kung hindi maging yung sa kapatid mo sa pananampalataya. Sabi rito, ilagak mong lahat ang inyong kabalisahan. Alam niyo ba pagkakagamit nito? Nung ito'y tinignan ko sa sentence na Greek, yung word na ginamit dito, plural. Yung sinasabi rito ni Pedro, hindi ilagak mo lang yung kabalisaan mo. Ilagak ninyo yung kabalisaan ninyo sa Panginoon. So collective and corporate, no? Ibig sabihin tayong lahat,
kung may malalaman tayo sa kapatid sa pananampalataya na nasabi sa atin, in-inform tayo, makakatulong rin tayong ipanalangin siya at mailagak sa Panginoong Diyos yung kabalisahan niya rin sa Panginoon. Why? Kasi corporate yung approach dito eh. Kapag ito tinignan nyo, 2 beses ginamit yung plural word dito. Yung word na inyo. Okay? Hindi ginamit rito, ilagak mo yung kabalisahan mo, which is personalized sa'yo. Yes, pwede mong ilagak mo yung kabalisaan, pero hindi lang yung sa'yo ang ilalagak mo. Ilagak ninyo ang inyong kabalisaan sa Panginoon. So, ang panawagan dito is for the church. Okay? Aside from individual member na pwede nating ilapit sa Panginoong Diyos, pero kung tayo'y may malalaman sa kapatid nating sa pananampalataya na nagdudulot rin sa kanya ng kabalisaan, well, tulungan natin. Ipanalangin natin siya sa Panginoon. Kaya magandang magpalalahanan tayo lagi, mga kapatid. Kasi malaki ang maitutulong natin ito sa ating kapwa Kristiyano. And then, makikita natin dito, ilagak mong lahat ang iyong kabalisaan sa Kanya. May pagtutuunan. Okay? Ilagak mo lahat ng iyong kabalisaan, ilagak mo lahat ang inyong kabalisahan, at ilagak mo sa Kanya. At kanino ito? Sa Diyos. Next week, mga kapatid, dito ako magtatapos, no? Kasi dalawa pang punto to, parehong mahaba. Next week, ang tatalakayin ko po, yung personang mapagmalasakit sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo o ang Panginoong Diyos at ang pangakong nakapagpapaaliw sa atin na pinagmamalasakitan niya tayo. Okay? Dalawa pa yan. Doon lang sa 3, marami tayong matatalakay dito patungkol sa personang nagmamalasakit sa atin. Marami tayong masasabi patungkol sa Panginoong Diyos na siyang nagpakita ng pagmamalasakit sa atin. At nais ko sabihin sa inyo, kung ikay nababalisa sa buhay mo, para kang nasa rocking chair. Alam niyo yung rocking chair? Yung tumba-tumba. Okay? Alam niyo yung tumba-tumba? Nakaranas ba kayo nun? Yan, yung tumba-tumba. Yung tumba-tumba, meron kang aksyon na ginagawa ron. Pero hindi ka naman umaalis doon sa lugar mo. Walang progress. No? May aksyon kang ginagawa, may pagkilos na nangyayari, pero walang progress. Ganon pag nababalisa ka sa buhay mo. Walang progress. Okay? Kasi punong-puno ka ng kabalisahan sa buhay. Tatapusin ko po ang istoryang ito sa isang ilustrasyon na manggagaling sa Lumang Tipan. It is during the time of King Aram. No? At during that time, may propeta ron ang pangalan si Eliseo. Now, sabi sa istoryang ito, minsan, nang ang hari ng Syria ay nakikipagdigma sa Israel, siya'y sumangguni sa mga lingkod. Kanyang sinabi, sa gayon lugar ay ilalagay ko ang aking kampo. Ngunit ang tao ng Diyos ay nagsugo sa hari ng Israel na nagsabi, mag-ingat ka, huwag dumaan sa lugar nito sapagkat darating ang mga taga-Syria noon. Nagsugo ang hari ng Israel sa lugar na sinabi sa kanyang mga tao, na sinabi sa kanya ng tao ng Diyos, ganoon niya laging binabalbalaan siya, kaya't kanyang iniingatan ang kanyang sarili roon na hindi lamang siya minsan o makalawa. Ang isipan ng hari ng Syria ay lubhang nabagabag dahil sa bagay na ito. Kaya tinawag ang kanyang mga lingkod at sinabi sa kanila, sabihin niyo sa akin sino sa atin ang nasa panig ng hari ng Israel. Parang ganito po ang nangyari. No? Yung king of Syria, pupunta siya sa isang lugar at doon niya tatambangan yung hari ng Israel. And then, yung isa sa mga Israelita pupunta ron sa hari ng Israel at sasabi, uy, huwag kang dadaan dyan. Naandyan yung magkakampo yung hari ng Syria. Paulit-ulit na nangyayari yun. Ngayon, yung hari ng Syria nagtaka. Teka lang, sino ba traitor dito sa grupo natin? Kumbaga, bakit nalalaman ng mga Israelita yung plano natin kung saan tayo pupunta? So, ganun na ang ginawang pag-iimbestiga ng hari ng Syria. Ang nangyari ngayon, may nakapagsabi doon sa hari ng Syria, merong propeta, yung hari ng Israel. At dito nga, sabi rito, sinabi sa isa sa kanyang mga lingkod, wala po Panginoon o hari, si Eliseo, ang propeta na nasa Israel, ang nagsasabi sa hari ng Israel ng mga salita na inyong sinasabi sa inyong silid-tulugan. At kanyang sinasabi, humayo ka,
tignan mo kung saan siya naroon upang ako'y makapagsugo at dakpin siya at sinabi sa kanya, naroon siya sa Dotan. Kaya't siya'y nagsugo roon ng mga kabayo, mga karwahe at isang malaking hukbo. Sila'y dumating ng gabi at pinaligiran ng lungsod. Kinaumagahan, nang ang lingkod ng tao ng Diyos ay bumangon. Bible student, no? Bible student ni Eliseo. Bumangon ng maaga at lumabas sa isang hukbo na may mga kabayo at mga karwahe ang nakapaligid sa bayan. At sinabi ng kanyang lingkod, kahabag-habag tayo, Panginoon ko. Paano ang ating gagawin? Makikita niyo yung kanyang talagang anxiety at yung kabalisahan niya. At siya'y sumagot, huwag kang matakot, sapagkat ang mga kasama natin ay higit kaysa mga kasama nila. Si Eliseo'y nanalangin, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na buksan mo ang kanyang mga mata upang siya'y makakita. At binuksan ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya'y nakakita, ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karwahe ng apoy sa palibot ni Eliseo. Okay? So alam natin yung istorya rito, no? Pinaligiran ng army of Syria yung Dotan, tapos yung lumabas itong tauhan ni Eliseo, natakot siya, nangamba siya, nagkaroon siya ng pagkabalisa dahil ang nakita niya napapaligiran sila ng mga sundalo. Pero sabi ni Eliseo, huwag kang matakot. Nanalangin si Eliseo sa Diyos. Nabuksan yung mata. Okay? Bigyan siya ng vision. At nung binuksan yung mata ng tauhan, nung binata, nakita niya ang daming karwaheng apoy na nakapaligid sa kanila. Ito yung mga anghel ng Panginoon na nagbabantay kay Eliseo. Ano nangyari? Nang dumating ang mga taga-Syria, ay dumating laban sa kanya, nanalangin si Eliseo sa Panginoon at nagsabi, dinadalangin ko sa iyo, na bulagin mo mga taong ito at kanyang binulag sila ayon sa salita ni Eliseo. At sinabi ni Eliseo sa kanila, hindi ito ang daan at hindi ito ang lunsod. Sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa taong inyong hinahanap at kanyang dinala sila sa Samaria. Pagkarating nila sa Samaria, sinabi ni Eliseo, O Panginoon, imulat mo ang mata ng mga lalaking ito upang sila'y makakita. Iminulat ng Panginoon ang kanilang mga mata at kanilang nakita na sila'y nasa loob ng Samaria. Nang sila'y makita ng hari ng Israel, sinabi niya kay Eliseo, Ama, papatayin ko ba sila? Papatayin ko ba sila? Siya'y sumagot, huwag mo silang patayin. Papatayin mo ba ang binihag ng iyong tabak at ng iyong pana? Maghain ka ng tinapay at tubig, sarap nila upang sila'y makakain, makainom at magsiparon sa kanilang Panginoon. At kanyang ipinaghanda sila ng malaking handa at nang sila'y makahait, makainom, kanyang pinahayo sila at sila'y pumunta sa kanilang Panginoon at ang mga taga-Syria ay hindi na sumalakay pa sa lupain ng Israel. Actually, ang daming prinsipyo na makikita ka rito. No? Itong bandang huli, ang makikita mo na prinsipyo rito, kapag ginawan ka ng masama, gawan mo ng mabuti. Well, we know the story. Dalawang grupo ang nagkaroon ng pagkabalisa rito. Yung una, yung binata na tauhan ni Eliseo. Pangalawa, of course, yung hukbo ng Syria. Isipin mo, bulag silang lahat. And then yung namulat ang kanilang mata, nandun na sila sa gitna ng capital ng Samaria. At nakapalibot sa kanila yung mga sundalo ng mga Samaria ng Israel. Napepwede silang patayin lahat on the spot. Okay? Pero hindi nila ganun ang ginawa. Bagkus sila'y pinakain at pinbinilik sa kanilang bayan. Naging maganda naman ang resulta sapagkat simula noon, during the time of King Aram, hindi na bumalik pa ang Syrian army sa kanila. Mga minamahal, kabalisahan. Ito ang kinakaharap ng maraming mga tao ngayon. Hindi mga mananampalataya, kundi pati tayong mga Kristiyano. May solusyon na ibinigay ang Diyos. Ilagak natin to sa Kanya. Next week, pag-aaralan natin yung Panginoong Diyos na paglalagakan natin ng ating kabalisahan. At yung kaaliwan na ibinigay ng pangakong ito na sinabi sa atin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, Ikaw na buhay na Diyos. Ikaw na makapangyarihan, puno ng kagandahan loob sa amin. Nagpapasalamat kami ngayong hapon sa iyo, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang bawat isa sa aming lahat, anumang estado namin sa buhay,
hindi maaring hindi kami dapitan o lapitan ng kabalisahan. Hindi lahat kami, Panginoon, matibay sa bagay nito. Dahil iba-iba ang dumarating na problema sa aming buhay. Ang panalangin ko lamang, Panginoon, tulungan mong madisiplina namin ang aming sarili, na sa tuwing darating ito sa aming buhay, ang aming pangtapat ay ang maagap naming pagtitiwala sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Minsan nais namin maging independyente. Akala namin may mga problema na Diyos ang magsosolve lang at may mga problema na kaya naming solvein. Pero alam namin, Panginoon, lahat ng problema, hinahamon mo kami na ilagak namin sa iyo. Ito man ay maliit o malaki. Sakop mo ito, O Diyos. Ito'y pagpapakita, Panginoon, na kami nagdidepende sa iyo. At pwede mo kaming gamitin, Panginoon, para ma-resolve ang problema na dumarating sa aming buhay. Pero magtitiwala kami sa iyo. Salamat sa hapong ito na ipinagkaloob mo sa amin. Nagkaroon kami ng oportunidad muli para makapanambahan sa iyo. Ingatan mo kami sa aming pag-iwa-hiwalay mamaya. At salamat sa linggong itong ibinigay mo, Panginoong Diyos. Muli ibalik mo kami sa aming pananambahan sa darating na linggo at this coming Wednesday night sa aming live streaming, Panginoon Diyos. Lahat pong ito'y dalangin namin sa iyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Jeff, ikaw na mag-pray ng ating pagkakaloob na pagsamba. Let's pray. Panginoong Diyos, salamat muli sa isang matagumpay na hapon, Panginoon, na binigay niyo sa amin. Nakapagsama-sama kami upang magpasalamat, magpuri, Panginoon, sa makapakinig na inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa aming pastor na ginamit ninyo. At dalangin namin sa hapong ito, Panginoon, bless niyo po ang bawat isa na magbibigay ng kanilang offering sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, tumayo po tayong lahat, mga minamahal. At hiilingin ko si Christian. Christian, can you close us in prayer, brother? Pwede ka ba rito? Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat, Panginoon, sa natapos na aming pagsamba. Panginoon, maraming salamat sa inyo pong salita na patuloy na nagsisilbing hamon at pagkain, Panginoon, ng aming mga kaluluwa. Hayaan niyo, Panginoon, na patuloy po itong ma-accomplish sa aming buhay ang mga nais niyo. Higit sa lahat na kami ay patuloy na lumago at lumalim sa inyong mga salita at sa pananampalataya, Panginoon. Tulungan niyo kami, Ama, na sa aming pong mga eksperyensya sa mga nakalipas na linggo at mga darating pang linggo, hayaan niyo, Panginoon, na gamitin niyo po ito para sa lalong kalaguan po namin sa inyo pong salita at sa inyo pong kapangyarihan. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa amin pong paghiwa-hiwalay sa araw pong ito, sa oras pong ito. Kayo po ang maluwalhati. Sinasamba ka namin at pinupuri. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po.